everlasting light, with the willing heart and hand, giving God the glory evermore. We will follow His command. Send the light, the blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, and let it radiate beams like the world, forevermore. Let us not grow weary in the work of love. Send the light, let us gather jewels for a crown above. Send the light, we will spread the everlasting light, with the willing heart and hand, giving God the glory evermore. We will follow His command. Send the light, the blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, and let it radiate beams like the world, forevermore. There's a call comes ringing o'er the restless waves. Send the light, There are souls to rescue, there are souls to save. Send the light, My
that prohibits everyone or anyone to chew a chewing gum. Singapore, di ba? Singapore. 500 Singaporean dollar to 100,000 Singaporean dollar ang penalty doon. Pag ikaw ay mahulihan na kumakain ka ng chewing gum. Diba? Chewing gum, bakit nga ba kumakain tayo ng chewing gum? Galing yan sa chicle tree or gelatong tree. Family, hindi siya pareho sa rubber tree. Although different species siya sa rubber tree. Well, kahapon, purihin ng Panginoon kasi daming mga volunteers kahapon na naglilinis dito sa church. And part of it, maraming mga chewing gum na nakadikit sa ilalim ng upuan. Bakit nga ba Kasi actually, tinignan ko sa internet. Common pala yun, hindi lang sa Pilipinas yun, na pagkakain, didikit sa ilalim ng upuan. Parang naging part ng ewan ko bakit. Kasi hindi lang kahit mga first world country ganun ang ginagawa. Dinidikit talaga sa ilalim. Kaya sa Singapore, bawal ho yun. 500 Singaporean dollars to 100,000 Singaporean dollars ang penalty. At may kulong pa. Kaya bawal doon magtinda ng chewing gum. Gentle reminder, hindi naman ho tayo dito Singapore, pero sana pagkakain tayo ng chewing gum, meron ho tayong trash bin nandun sa likod, itapon ho natin. Kasi pag once na didikit ho yan sa damit ho natin, abala, di po ba? So, ayun. Tapos, additional na trabaho doon sa mga volunteers. Mga volunteers ho natin na naglinis ng upuan kahapon. Purihin ng Panginoon. Dami nilang merienda nakita ko. Sayang wala ako kahapon. Alright. Para sa ating hymn of preparation, atin pong awitin, Draw Me Nearer. Draw Me Nearer. Wala pala dito. Alright. I am thine, O Lord, I have heard thy voice, and it told thy love to me. But I long to rise in the arms of faith, and be closer drawn to thee. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. Consecrate me now to thy service, Lord, by thy power of grace divine. Let my soul look up with a steadfast hope, and my will be lost in thine. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou to thy precious bleeding side. Oh, the pure delight of a single hour that before thy throne I spend, when I kneel in prayer and with thee, my God, and commune as friend with friend. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding
side. No. Ah, nung naalala ni siguro sila, sino ba yung mga nag-aral dito sa Loma Bible Institute? Taas ang kamay. Kasi nung wala pa yung Bob Jones, yung mga kapatiran natin, talagang gustong matuto. So, nabalitaan namin kay Pastor Mel Brown na meron silang Bible school. So, tuwan-tuwa kami. Yung office ko noon, malapit lang doon, sa Delpan. Pupunta ng retiro. So, pagkatapos ng office, punta ako doon para mag-Bible school. Yung simula, binigyan kami lahat ng bubble gum ni Pastor Mel Brown. The bubble gum was distributed. Sabi niya, sige, take it. Parang ano, nguya naman kami. Because I do not understand what is after. Tapos, nag-tune na kami. Texas. Texas. Tapos, sabi niya, sige, take it off, take it out. Stick it under the chair. Oh, Brother Will, baka si Pastor Brown ang nagturo. Sabi namin, bakit? Nagtataka kami, tatawa-tawa kami lahat. Sabi niya, you students are good starters, but are you good finishers? Stick like a bubble gum. Yan ang ano, stick like a bubble gum. Huwag kayong mag-alala. Alam ko, ginawa niyo rin ito nung bata kayo. Dinikit niyo ng konti, tapos nung maalala niyo, kinuha niyo, nilagyan niyo ng asukal. Natawa-tawa kayo, ginawa niyo rin yun. Mahal lang yan. Let's open our Bibles now to the book of Acts. Ano po? Acts chapter 6. Servant of the King or servant of the Lord and King. Ano po? Ayaw natin, gusto natin yung salita na lingkod. Ako ay lingkod. Ano po? During the time na ang ating form of government ay yung ngayon na form at saka yung dati parliamentary, pinalitan nila ng yung term, hindi na secretary. No? Ginawa nila Minister of Defense, Minister of yun, hindi Department of Minister. Ibig sabihin, bawat heads doon ay maglilingkod. No? Pero actually, pagka ikaw ang minister, ikaw yung pinaglilingkuran. Di ba? So, kabalintunaan ang tawag doon, irony sa Tagalog. Pag-aaralan po natin, what is to be a servant? Ano po? Because all of us call the Lord Jesus Christ as Lord. And if we address Him as Lord, then who are we in relationship to Him? So if you call Him Lord, there is one thing that you should admit. And what is true is, you are expected to not only obey, but to know the will of the Master and King. Kasi pag sinabi mong King, He is over all. Pag sinabi mong Lord, He is going to be obeyed. Tama po, no? Tama. Kaya sabi nung iba, He is either Lord of all or not at all. Hindi yan pwede na 99 o 50% Lord, tapos 50% ikaw yung Lord. No? Kailangan fully maintindihan natin. And yet, itong masaklap, we are warned, no? That in the last days, many shall come to Him and call Him Lord, Lord. But the response of our Lord Jesus Christ will be
I never know you, you workers of iniquity. And then they're going to say, Lord, have we not prophesied in your name? Makinig tayong mabuti doon sa ano. Kasi naka-fine line, masyadong fine line. Sabi ng mga, di ba nangaral kami sa pangalan mo? Sabihin niyo sa akin, masama bang mangaral? Hindi. Sa pangalan ng Panginoon? Hindi. Have we not done miracles in your name? Gumawa ng himala. Hindi sila naghimala, kundi gumawa ng himala sa pangalan ng Panginoon. Tapos sabi na, have we not cast out devils in your name? So, they have been teaching the Word of God. They have been performing miracles in the name of the Lord. And they have been casting devils in the name of the Lord. They have done this. And yet, sabi ng Panginoon, I never knew you, you workers of iniquity. So it's one thing to recognize the Lord. It's another thing if the Lord recognizes you. Pero hindi mo pwedeng maloko ang Diyos kasi sabi ng Panginoon, my sheep hear my voice. I know them and they follow me. Ibig sabihin, hindi kailangan ma-determine mo, no? Kasi yung tao na talagang namumuhay sa kasalanan, patungo siya sa kapahamakan. And the first step that this person does to be saved is to repent. He must turn his back from sin and trust Christ and follow Him. Now, ito ang maganda. Ang bilis nating sabihin kasi na Lord, pero tingnan mo yung buhay mo kung siya ba ang nasusunod o hindi. Baka naman sinatawag mo siyang Lord, pero papunta ka pa rin doon. Kaya delikado. No? Kaya ibig sabihin, salvation is very personal. You and God knows who you are. Kaya pag sinabi mo siyang Lord, it should be in your mind, how can I do the will of Him whom I call Lord and King? And if I do call Him and address Him Lord and King, then I consider myself as His, say the word, servant. Servant na po. At makikita natin talaga yung napakalaking pribilehe niyan. No? Let's all stand to give honor to the reading of the Word of God. Acts chapter 6, verses 1 to 7. We are going to read this responsibly. Kung kayo po ay naroon na, say amen. Okay. Acts chapter 6, verses 1 to 7. And in those days, when the number of the disciples was multiplied, there arose a murmuring of the Christians against the Hebrews because their widows were neglected in the daily ministration. Wherefore, brethren, look ye out among you 7 men of honest report, full of the Holy Ghost and wisdom, whom we may appoint over this business. And the saying pleased the whole multitude, and they chose Stephen, a man full of faith, and the Holy Ghost, and Philip, and Prochorus, and Nicanor, and Timon, and Parmenas, and Nicholas, a proselyte of Antioch. And the word of the Lord increased, and the number of the disciples multiplied in Jerusalem greatly, and a great company of the priests were obedient to the faith. Tayo po'y manalangin. O aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pagpalain mo po ang iyong salita. At nawa po ang kalayaan ng iyong banal na Espiritu ay kumilo sa aming gitna upang maunawaan ng bawat isa ang katotohanan ng iyong salita, Panginoon.
At dalangin ko, O Diyos, na kung meron man sa aming gitna na hindi siya sigurado o hindi pa niya alam ng kanyang patutunguhan kung sakaling ang kamatayan ay dumating sa kanya, makita niya nawa, Panginoon, na ang tanging pag-asa niya ay hindi relihiyon, kung hindi ang relasyon sa iisa, tanging tagapagligtas, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Dalangin ko mga mananampalataya, Panginoon, na naririto, na sa pangangaral ng iyong salita, maunawaan nila kung ano po ang kanilang mga pananagutan sa iyong harapan. Iyayamang ikaw ay tinatawag ng bawat isa ng Panginoon at Hari. Dalangin ko na makita rin nila kung sila ay nasa daan ng pagsunod o sila ay namumuhay na parang sila ang Hari at Panginoon ng kanilang buhay. Dalangin ko na makita nila ang pagpapala ng pagsunod sa iyo, O Diyos. Pinagkakatiwala po namin ang lahat sa iyong mga kamay. Hiling na anumang desisyon na gagawin ng bawat isa ay maglapit ng aming puso sa iyo, Panginoon. Magpatatag sa aming pananampalataya at magpalago nito. Upang kami ay mahamon na maging marubdob sa aming paglilingkod at sa pagmamahal sa iyo, Panginoon. Ito po muli ang aming panalangin sa matamisong pangalan ng aming Panginoong si Jesus. Amen. Opo po kayong lahat. Tayo po ay magiging technical sa ating pong pag-aaral ng salita ng Panginoon. No po? Para mas maunawaan natin kung ano yung kahulugan ng salitang lingkod. May 3 salita sa Grego na ginagamit sa Biblia. Na kung minsan pag nakita nyo sa English, akala nyo pare-parehas lang sila. They're all the same. No? If you are going to read your Bible, either in Tagalog or in English, you would find these words: child, servant, minister, deacon. No? You are going to find them, and it seems that it's all the same. Na po? Because these words, like, sasabihin ko, technical, ano po? Pais. No? Pais. Ibig sabihin, yun yung salita, hindi ko alam kung anong pronunciation talaga, kung ito ay pais o pais. Kasi ganon tayo magsalita sa Tagalog, yung mga Grego, syllable din sila pag nagsalita. Na binabasa nila per syllable. So sa akin, either pais yun o pais, which is translated as servant, child. Ano po? Ngayon, meron pang isang salita, doulos. A bond servant or a slave. Na po, doulos. Hindi ko naman ni-spelling na sa inyo sa Greek alphabet kasi kahit i-spelling ko, wala namang pakinabang. No? Doulos. At yung huli, diakonos o diakoneo. Alam nyo na kung anong ibig sabihin nun. No? Yung bawat isa sa kanila, commonly, tinatranslate na servant o lingkod. Pero iba-iba po yung, pag inaral nyo yung salita, mas maunawaan nyo kung ano ang, sabihin natin, blessing na maging lingkod ng Panginoon. At kung mapapansin natin sa salita ng Panginoon, ito yung ibinibilang ng mga tagasunod ni Kristo. Ito yung paborito nilang term. Pero, particular ang salitang doulos, bond slave. No? For example, si Paul, when he got saved, anong first na salita niyan when he got saved? What was the first word? Lord. Di ba? Lord, what will you have me to do? And in most of his epistles, he would use the term a servant of Christ. No, a servant of Christ. At yun ang particular na ginamit doon ay doulos, a bond servant, alipin. Yan ang punto doon, alipin. No? Ngayon, pag ginamit yung salitang yon, ang ini-emphasize doon is yung work
under an authority by virtue of voluntarism or either compulsion. Kasi meron nakakataas sa kanya na nagsasabi kung ano ang kanyang gagawin. Yun po yung dulos. Yung pies, pag ginagamit yan, makikita nyo yung emphasis on a relationship. Parang as I am reading the word, it emphasizes, the word is a word of endearment. Ano po? And as prophesied, makikita natin sa Isaiah at mamaya makikita natin sa ibang verses as we go along. It was used and translated in the new, quoted in Isaiah and written in Acts. Nakalagay doon or in Gospel, the servant of the Lord, referring to the Lord Jesus Christ. And the word servant there is not the word doulos, nor diakonos, but the word pais. And this is God the Father calling His Son as servant of the Lord. So makikita nyo may relationship. Kaya maganda ito eh. Pero pagdating doon sa mga yung sabihin natin, for those who understand who the Lord is, they would not use the word pais directly in relationship to Christ. They would use doulos. Nakita niyo? It's a humbling term. Hindi ako, binibilang ko ang sarili ko na parang close kami ng Panginoon, ha? Meron kaming endearment ng Panginoon. They see themselves as bond slaves under the authority of the Lord. Ngayon, pag yung salitang deacon ang ginamit mo, it does not emphasize the relationship, but the work itself. Alam niyo ba kung anong literal meaning ng diakonos? Waiter. Waiter. Huwag niyong tatawagin yung mga diakono natin na waiter, ha? Waiter, halika nga rito. No? It emphasizes more of the work and duty. Not the position, but the work that is expected of them. Now, may idea na kayo, di ba? So, we go to the verses so that we are going to have a better understanding, and then we're going to summarize, and then ilalagay natin yung punto sa huli. A servant of the Lord and King must. Yun ang mga babaybayin natin. Pero sa ngayon, let's study the word, yung pais. Tingnan natin sa Matthew chapter 2, verse 16. It refers to children of younger age. Pero lalampas yan mamaya. No? Ito yung term na si Herod, pinapapatay niya na yung mga 2 years old and below. Dahil nakita niya na, sabi nga ng mga Magi, the king of the Jews was born. Si Herod, may pagkano siya, sabihin natin paranoid siya, ayaw niyang mawala sa pwesto. No? So, nagpapunta siya doon sa Bethlehem at pinapatay niya yung mga 2 years old and below. No? Si Herod, namatay siya 4 BC. Recorded yan, 4 BC. So, kung ang pinapatay niya ay 2 years old, since BC, paatras tayo. So, ang Panginoon was born between 4 BC and 6 BC. Na, yun ang basis. No? Isipin mo, BC, before pinanganak ka. Ano? And medyo hindi akma yung ating kalendaryo. No? Ang sabi rito, then Herod, when he saw that he was mocked of the wise men, was exceeding wroth. And he sent forth and slew all the children. That word, children, is the word pais. So, nakikita nyo na, ay, mga bata pala ito. Itong word na pais. No? And under, so pinapatay niya. Ganon si Herod. Sa chapter 8 ng Luke 8:51, nakikita niyo na rin yan, no?
Ito naman yung pinagaling. No? And when he came into the house, he suffered no man to go in, save Peter and James and John, and the father and the mother of the maiden. Asan dyan yung pais? Yung maiden. So, generic siya. Hindi siya particular sa isang lalaki o sa babae, pero mapapansin nyo, bata sila. No. Ayun. Tingnan natin sa Luke chapter 1, verse 54. Pansinin niyo ito. This is referring to Israel as God looks at Israel. Yan. Ito yung prophecy towards the birth of the Lord Jesus Christ as given by Luke. He had holpen, Old English for help, no? Tinulungan, his servant Israel in remembrance of his mercy. Tingnan mo yung word, servant. Tama? Pero it's the same word as a child. Pero nakalagay servant. Nakita nyo? May relationship, may closeness na makikita tayo. Servant Israel in remembrance of his mercy. This is also used in reference to David as a servant. Luke chapter 1, verse 69. Tingnan nyo. And had raised up a horn of salvation for us in the house of his servant David. So, mapapansin niyo yung close relationship between the Lord and those who are serving Him. No? Pansinin din natin sa Acts chapter 3, verse 13. The God of Abraham and of Isaac and of Jacob, the God of our fathers, had glorified His Son, Jesus. Ano po? The word Son is not the word Hijos. Yun yung isa, particular para sa Son. Pero ito, ang ginamit, Pais. Nakita niyo yung close, it emphasizes the relationship, a certain relationship. No? Nakalagay din dito, unto you, Acts 3:26, unto you first God, having raised up His Son, Jesus. No? Pero it's the same word as spice. No? Sent Him to bless you in turning away every one of you from his iniquities. So, there is a closeness of a relationship, which is emphasized here. Now, ito ang punto. You cannot say that you can serve the Lord if you don't have a personal relationship with Him. Tama? Ito ang masaklap na hindi naunawaan ng marami. Pero huwag niyo ikakagulat. Pero ito yung katotohanan. Lahat tayo dito, nagsasabi na anak tayo ng Diyos. Kahit lumabas ka dito sa buong Pilipinas, basta Bible-based belief niya, sasabihin niya, anak siya ng Diyos. Tama? No. Pero pag binasa niyo sa John chapter 8, verse 44, ang kausap ng Panginoon, mga religious leaders, nagbabasa ng Bible. And these are no ordinary religious leaders. They are Jews. They are priests. They are scribes. They are Pharisees. Ibig sabihin, hindi ito basta-basta mga tao lang. They are religious leaders who are what? Well acquainted with the Word of God. Pero when they collided with what Christ was preaching, talaga sinlungat nila si Kristo, hindi nila kinalala si Kristo. Alam mo, sabi niya sa John 8:44, you are of your father, the devil, and the lust of your father, that you will do. He was a liar in the beginning, and the author of it. Now, sabi nga natin, the fatherhood, yung word na, the fatherhood of God and the brotherhood of man
has a certain truth. Pero spiritually, it's not true. As a creature, it is true. Pag sinabi mo kasing Father, yung word na Father is, saan ka nang galing? So by virtue of being the creation of God, we proceed, galing tayo sa Diyos by creation as creatures. Tama? Na po? Pero ang pinag-uusapan dito, bakit niya sinabi ngayon na you are of your father, the devil? So, it goes beyond yung definition na creation kita. Parang hindi pwedeng sabihin ng Panginoon na hindi kita create. Tama? There must be something different. You are of your father, the devil. And the lust of your father that you will do. He was a liar from the beginning and the author of it. That means, the spiritual realm, not all people are related to God spiritually. Now, listen very carefully because I'm not talking about religion here. No? Hindi ko sinasabi, dapat maging baptist ka para magkaroon ka ng relationship sa Panginoon. It's not written in the Word of God. But, I tell you what, kung sila sinabihan ng Panginoon, ito ang premise kung lahat ng tao ay anak ng Diyos, premise, at sinabi mismo ni Kristo, kayo ay sa ama niyong dyablo, then that will be a blasphemy. Tama, ano po? And blasphemy, what? Talagang, yan, sa pinakamalaking paglapastangan sa Diyos. Tama? Imagine ninyo, parang kung ang lahat anak ng Diyos, spiritually, parang sinabi ng Panginoon sa Kristo na ang Ama na nasa langit ay, that's not, tama? So, how do we interpret it? Tignan natin sa John 1:12. Pwedeng pakita niyo yung verse, napakita niyo ba yung 8:44? Can you do that? And then, 1:12. Ipakita mo muna yung 8:44 para makita nila. Wala yung pointer ko See? Sabi niya, ye are of your father the devil. Di ba? And he is talking to religious leaders who are opposing what he has been teaching. So, ito, ibig sabihin, religious leaders na to, basa ng Bible to. Mga nagsusulat ito, mga nagdi-defend ito. Pero dahil ang kanilang tinuturo ay ang pagsulungat kay Kristo, hawak na lang ang Bible. Sabi niya, wala akong kinalaman sa inyo. Hindi ko kayo kilala. You are of your father, the devil. And that is a pronouncement of judgment upon them. How then can a person be a child of God? Yan na, John 1:12. But as many as received him, to them gave he power. This power is authority, ibig sabihin the right to become the sons of God, even to them that receive and believe. Nagpantay sila. That means, it does not mean you just acknowledge Him as Lord and Savior. You have to believe Him with all your heart. And that's when you become a child of God. Walang religion, may na-religion ba nakasulat dyan? Wala. Ibig sabihin, kailangan meron kang relasyon sa Kanya para magkaroon ka ng relasyon. You have to believe. Ay, ang problema natin, nahiwalay tayo sa Diyos dahil sa ating kasalanan. All of us have sinned and come short of the glory of God. Tama? Ano po? Ibig sabihin, we are alienated from God because of our sins. And we deserve punishment. Tingnan niyo Romans 3:23. Papahirapan ko si ngayon. For all have sinned and come short of the glory of God. The word short of the glory of God is lahat tayo hindi nakaabot doon sa sukatan ng kalinisan ng Diyos dahil sa ating pagkakasala.
Tama? Dahil sa ating pagkakasala, hindi tayo umabot doon. All of us, all have sinned, and therefore, all have come short of the glory of God. May problema tayo ngayon. Lahat tayo nagkasala, lahat tayo madumi. Tanong, ito, nakaputi ako. Sasabihin sa akin ni Elcid, Pastor, pwede ba sulat-sulatan ko ng pentel pen yung damit mo? Sasabihin ko kay Elcid, subukan mo. Ito ang punto. Kung ikaw, ayaw mong madumihan ang damit mo ng kaliit-liitang dumi, ang Diyos ba papayag ng kaliit-liitang dumi ng kasalanan makapasok sa isang napakalinis na langit? Kayo magsabi, hindi. Now, come to think of it. Ilang kasalanan na ang ginawa mo? Sabi ng Biblia, Romans 6:23. Yan ang maganda sa natin sa media natin, no? For the wages of, plural singular. Plural singular. Di ilang kasalanan ang gagawin mo para ikaw ay mahukuman? Isa lang, ang higpit ng langit. Now, listen carefully so that you understand the grace of God. Because one sin, this is all what we deserve. One sin. One sin. I'm 66 years old. If I sin once a year, which I don't think I sin once a year, how many times should I be facing the judgment of God? 66 times. One sin. Can you see the gravity of this? Ito yung kalagayan natin. Pastor, ikaw exempted? Hindi, all Kasama ako doon. Pag sinabi kong, kayo lang ang makasalanan, puwera ako, yun ang una kong kasalanan. Sinungaling ako. Totoo yung Diyos. Now, all have sinned. For the wages of sin is death. For the wages of sin, ang kabayaran. Ibig sabihin yung kasalanan mo ngayon, kasalanan mo noon, hanggang sa mamatay ka, pag humarap ka sa Diyos, susumadahin niya, isa lang ang parusa, kamatayan. Kamatayan. Pag sinabi mong death, it's a penalty. Ibig sabihin, hatol. Yung hatol, ibinababa lang pag binasa na lahat ng kasalanan mo. At ang sabi ng Biblia, it is appointed unto man once to die, Hebrews 9:27, and after that, the judgment. 9:27, please. Yun. See. So, it is an appointment. Nag-aaral ka? Gagraduate ka na? Tuwan-tuwan na lahat? Hindi ka na nakagraduate. Patay ka. Last graduation, dala-dala sa Cebu ata ito dala-dala nung magulang yung litrato ng kanyang anak. Dahil bago dumating yung graduation, namatay yung anak. Death is the end of all your plans. Death. Napaghandaan niya yung buhay dito, yung kabila, hindi napaghandaan. Ito, judgment. Tanong, pag humarap ka ngayon sa harapan ng Panginoon, ano ang ibababa niyang verdict? Guilty or not guilty? All of us have sinned. It is appointed unto man once to die. After that, the judgment. If we face God, what do we deserve? Judgment. So, anong ibababa niyang hatol? Guilty or not? Guilty. Lahat tayo, we are guilty before God. Ang maganda nito, buhay ka pa. Tama? Ngayon, hindi mo alam kung kailan ka mamamatay.
Aantayin mo pa ba na hintayin ko na lang pag namatay ako, titingnan ko kung anong gagawin ng Diyos sa akin. Hindi yan ang sabi ng Biblia eh. It is appointed unto man once to die, after that the judgment. You know that we all deserve this. Why will you not prepare? Saka na yan. Well, ikaw ang bahala. Ako, sisiguraduhin ko na. Bakit? Kasi hindi ko alam kung kailan ako mamamatay eh. Hindi ko kayo tinatakot. Yung mga bisita natin, hindi ko kayo tinatakot ha. Ibig sabihin, baka sabihin, inimbita kami dito pagkatapos pupuntahin kami ng impyerno. Hindi, lahat tayo, kasama ako. This is what we deserve. We deserve the judgment. Revelations 21:8. Let's see where that is. Revelations 21:8. Ugain natin, ha? Ayan, tama pag inuga natin, nagano. But the fearful and unbelieving and the abominable and murderers and warmongers and sorcerers, idolaters and all shall have their part in the lake which burneth with, which is the, sabi ng Biblia yan, it takes only one life for you to be there. Tanong, sino dito sa buong buhay niya hindi pa nakapagsinungaling? Taas ang kamay. Pag may nagtaas ng kamay, yan ang una mong kasinungalingan. Ha? So, all of us fall on this category. Now, is there an escape once you go to this place? 2 Thessalonians 1:8 and 9. Is there an escape? We're going to go to the servant, ha? Pero mahalaga na magkaroon tayo ng relationship eh. Tama? In flaming fire, taking vengeance on them that know not God and that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ. So, makikita niyo rito yung gospel of the Lord Jesus Christ. Tama? And then, 9, who shall be punished with? Walang putol. Pag nandun ka, wala nang putol. Andun ka na, kahit anong panalangin ng tao dito sa lupa, wala ka na magagawa. That will be everlasting. Pag naputol yun, this will be a lie. Di ba, pag naputol ang walang hanggan, hindi na walang hanggan yun. Sabi rito, who shall be punished with everlasting destruction? You will not be punished because of your religion. You will be punished because you and I are sinners before God. Guilty sinners. This is what awaits all of us. That's why we need salvation. Who will save us? Acts 4:12. Neither is there salvation in any other. Itong exclusivity ng Kristyanismo. Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. One name. Isa lang ang pwede magligtas sa iyo. Hindi relihiyon. John 14:6. What's the name? Jesus said unto him. Anong nakalagay? Hindi we. Walang kapartner. I am. Ako. Hindi nakakalito. I am the way, the truth, and the life. No man, exclusive, no man cometh unto the Father but by. Oh, pag sa iba ka dumaan, magnanakaw ka. Pag hindi ka dumaan kay Kristo, hindi ka makapunta ng langit. Kahit magpa-member ka pa ng Baptist, o magpa-member ka pa ng 1,000 mga relihiyon, kung hindi ka dadaan kay Kristo, hindi ka maliligtas. Pero huwag ka mag-alala. May maganda akong balita sa iyo. Dahil hindi mo kayang iligtas ang sarili mo,
nagpadala ang Diyos ng tagapagligtas. No? God sent forth His Son. John 3:16. Ito makita ng marami. For God so loved the world that He... Alam nyo, ang maganda rito, ito yung rendition eh. Sa ganitong paraan, ipinakita ng Diyos o hinihayag ng Diyos ang kanyang pagmamahal. Pinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Nakalagay, whosoever believe it shall not perish. Nakita niyo sa 21:8, but have everlasting life. May religion ba nakasulat? Wala. A decision has to be made. Nung ipanganak ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo? Hindi ako kakanta. Naging miyembro ka ng relihiyon dahil gusto ng mga magulang mo, mahugasan na yung kasalanan mo. Wala kang desisyong ginawa. Sila nagdesisyon para sa iyo. Nagkaroon ka ng relihiyon, pero mayroon ka bang relasyon? Kasi ito, nire-require nito, yung desisyon mo. Sino si Kristo sa iyo? Di ba? Ngayon, si Kristo ay Romans 5:8. Nabilis lang po ito pagka naintindihan natin. But God commended His love towards us. Kasama ka ba rito sa us? Pinahayag ng Panginoon ang pag-ibig niya sa atin na nung tayo ay mga makasalanan pa, rebelde pa, ano nangyari? Si Jesus ang namatay para sa... Ibig sabihin siya yung tumanggap ng kahatulan para sa iyo, para sa akin. At ang sabi sa Hebrews 2:9, eto, maganda. Hebrews 2:9. But we see Jesus who was made a little lower than the angels for the suffering of death. It was not a death without suffering. Talagang suffering of death crowned with glory and honor that He by the grace of God should. For every man. Para mo siyang pinatay kung kaano karami yung mga taong pinanganak sa mundong ito. Pinatay siya ng pinatay, ng pinatay, ng pinatay. Ganon katindi yung poot na binuhos sa kanya ng Diyos. Para sa iyo, para sa akin. Ganon kakamahal ng Diyos. If you don't understand that, I don't know what will make you understand. Alam mo ba, pag cremate ka, huwag mo na ambisyonin na, huwag ngayon buhay ka pa. Alam mo kung magkano ang halaga mo? Yung mineral na makukuha sa'yo, $10 ka lang. $10 ka. Tapos ang Diyos magpapadala ng anak-anak para tubusin ka. Pag meron akong diamond dito na worth $50 million, yung 50 million, kapantay ng halaga nito. Tama? Kaya bibiling ko. Tama? Pero, buhay ng anak ng Diyos, tutubusin ang alikabok na katulad ko. Sino ako? You see how much God loves you and values you? Ang tanong is, how much do you value Him who purchased you? Alam mo, yun niya eh. Yun ang masaklap sa harapan ng Diyos na handa siyang mamatay para sa iyo. Ikaw ba handa kang mamatay para sa Kanya? O handa kang gawin yung kalooban mo para sa Kanya? Kalooban niya para sa iyo. Anong pakinabang niya sa iyo? Anong pakinabang niya sa akin? Diyos siya kahit wala tayo. Tama? And yet, ang yayabang natin. Kung paano natin labagin ang mga
kalooban ng Panginoon at mamuhay ng sarili natin na parang walang Diyos. Ang Diyos parang waiter na tinatawag natin pagkailangan natin. Kung tatuhin natin ang Diyos, ganun na lang. Dahil hindi natin naunawaan kung gaano Kanya kamahal. Ngayon, anong sabi rito? Ang problema mo, ayan ang provision. Namatay siya para sa iyo at para sa akin. Pero hindi yan natatapos yan. Sa ikatlong araw siya ay nabuhay na maguli para ipakita sa atin na tinalo niya yung kamatayan. Tama? Dahil kung namatay lang siya, walang kaligtasan at hindi makakayanan ng isang patay na magligtas. A dead person cannot save. No? But when He rose again from the grave, after the third day, and the third day He rose again to prove to us that He died and paid for our sins. Hindi siya nahimatay, namatay talaga siya. Bakit third day, Pastor? Kasi doon sa libingan niya, hinarangan ng bato. Tama? May bintana yun dito, mga kapatid. At sa tradisyon ng mga Hudyo, bukas yung bintanang yan, 3 araw. Ngayon, pag patay na yung tao, ano mangyayari? Babaho. Lalabas yung amoy. Tama? So alam nila, patay na to. Tama? Bakit 3 araw? Kasi 3 araw nilang hihintayin. Kung yung tao na himatay, pwede siya magsalita. Papapakinggan ng gwardiya, paalisin nila yung bato para hahanguhin yung tao. Hinintay nila yung 3 araw. Anong ibig sabihin nito? Para ipakita sa atin ang mensahe, namatay siya para sa iyo. At yung 3 araw, nabuhay siya maguli para ipakita sa iyo, siya ang may kapangyarihan magbigay ng buhay na walang hanggan. Anong gagawin mo para maligtas ka? 3:19. Acts 3:19. Yan. Hindi agad nag-ano, no? Hindi siya ayun na yung 3:19 eh. Repent ye therefore and be converted, that your sins be blotted out. Nakalagay, ano? When the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. Repent ye therefore and be converted. Magsisi na kayo at magbalik loob sa Diyos. Kristiyano, I'm warning you, Faith without repentance is no faith. Faith and repentance must go together. Repentance, sabi ng ibang mga tao, kailangan mo lang sumampalataya para maligtas ka. No. When you mention faith, it is together with repentance because repentance or faith without repentance, it's a coin with 2 sides. No po? Hindi ba talaga nag-freeze? Okay, sige, hintayin na natin. Ito po ang ibig sabihin ng repentance, metanoia, ibig sabihin, a change of mind. Ito na ako, alam ko ako'y namumuhay sa kasalanan at ang tutunguhin ko ay ang kapahamakan. Ngayon, nakita ko yung dulo nito. Huhusgahan ako sa dulo nito. Maluwang ang daan papunta sa kapahamakan at marami ang tumutungo rito. So nung malaman ko sa pamamagitan ng Diyos na ito ang patutunguhan ko, magtutuloy pa ba ako? Magtutuloy ka ba kung alam mo mapapahama ka na? Di lalo mong kasalanan yun. Di ba? Tama? Anong gagawin mo ngayon? Hihinto ka. Tama? Oops. Mapapahama ko pag nagpatuloy ako doon. Ito yung daan ng kasalanan mga madala sa akin sa kapahamakan. Anong hakbang ang aking gagawin? Naliwanagan ng isip ko. Nalaman ko na ito ang magdadala sa akin sa kapahamakan. Ando ng Panginoon na magliligtas sa akin at taakay sa akin. Anong hakbang ang gagawin ko? Naisip ko, anong gagawin ko? Para mapapunta ko doon. Anong gagawin ko? Sabi nila 360, di bumalik ako dito. No. Dapat 100, galing nyo sa geometry. Repentance is not a point in time. It is a life. Sabi ng Panginoon sa mga Pariseo, sabi niya, kayong mga ulupong! Sabi niya,
magpakita ko ng bunga ng inyong pagsisisi. Grabe yan ang Panginoon, ano? Si John the Baptist nagsabi nun, no? Ibig sabihin, talagang, without repentance, you cannot be saved. Repentance towards God and faith to our Lord Jesus Christ. Ngayon, mananampalataya, tingnan mo yung sarili mo kung dito ka pa rin. Sino nasusunod ngayon? Sino nasusunod? Anong susunod? Laglag. Are you walking in the way of repentance? This is the way of repentance leading unto God. Because He is Lord. I will follow Him. This is a path of repentance. Kaya Christians, I'm challenging you. Katulad ng mga taga-Korinto, nagalit si Paul, pero galit na may pagmamahal. Kasi yung mga taga-Korinto tumatalikod sa Panginoon. Ang pamumuhay nila compromised. Sabi ni Pablo sa kanila, examine yourselves whether you are in the faith. Grabe, buong simbahan ng Korinto, challenge niya. Now, examine yourself whether you are in the faith. Pagsisihan mo, magbalik loob ko sa Diyos. Yun ang sabi ng Biblia. At anong gagawin niya? Patatawarin ka niya sa lahat ng iyong kasalanan. This is what happens. Pag humarap ka sa hukuman, babasahin ang iyong kaso. Guilty or not guilty? Pagka guilty ka, papataw sa iyong parusa. Pero ang sabi dito, pag nagsisi ka at nagbalik loob sa Diyos, ano mangyayari? Papawiin niya ang iyong kasalanan. Pag pinawi niya, ito magiging papel mo. Anong huhusgahan niya? Anong huhusgahan niya? Wala. Aalisin niya ang hatol. Pero hindi ka malilibre na wala nagbayad. Pinayaran niya. That's why, sabi sa Biblia, for by grace are you saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Ang kaligtasan ay regalo, hindi premyo. And sabi doon, ng lahat na nagsitanggap sa Kanya o sumampalataya sa Kanya na si Kristo ay namatay para bayaran ng iyong parusa, nalibing at nabuhay na maguli. Siya ay magiging anak ng Diyos. Siya ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Siya ay hindi na mapagpahamak dahil si Kristo ang tumubos sa Kanya. Ay hindi pwede na hindi ka magiging sigurado dahil sa John 3:16. Tama? Oh. John 3:16, pakita ulit John 3:16 please. Brad, anong pangalan mo? Yung bisita natin. Harold. Harold? Ilalagay ko yung pangalan mo, Harold, ah. Okay. For God so loved Harold that He gave His only begotten Son for Harold. So that if Harold believes in Him, Harold will not perish, but Harold will have. Ngayon, kung tatanungin ko si Harold, Harold, gaano kahaba ang walang hanggan? Walang katapusan. Na pwede bang maputol? Hindi. So, ilang beses ka bibigyan? Isa lang. Kita nyo? Mabuti na lang, walang pangarang Harold, no? Gilbert ako, hindi ako pwede dyan. Tama? Kasama ka dyan. Pero kailangan mo ito. Kanina, sabi ko nga, ito ginagamit ko. Pakiabot niya, Elsid, nung inumin ko. Ito. Yan, thank you. Thank you. Kanina pa ako nagsasalita, kaya nauuhaw ako eh. Nauuhaw na rin ba kayo? Pag kailangan nyo tubig, di ba, pag nauuhaw kayo? Tama?
Anong laman nito? Water. Danum. Tubig sa Bisaya. Nabitin ng G. No? So, alam nyo ba na this water can quench my thirst? Who agrees? Who agrees? Pambira, hirap naman kausapin. Agree or disagree? Agree, di ba? Yes. Tama? Head knowledge yan. Alam nyo, head knowledge. Ito ngayon. Sarap. Naramdaman nyo? Ako lang nakaramdam, ako lang uminom eh. It's refreshing. Alam nyo? Oh, Pastor, alam namin. Kasi tingnan mo itsura mo. Ako lang nakaranas, experiential knowledge. Alam mo si Kristo ay namatay. Alam mo siya lang ang tanging mong pag-asa. Kinakapitan mo pa yung reliyon mo para maligtas ka. Hindi ko sinasabing hindi mahalaga yun. Ang sinasabi ko, ano ang pinangahawakan mo para sa iyong kaligtasan, para mapatawad ang iyong hatol, at para ikaw ay tumanggap ng buhay na walang hanggan. Relihiyon? Hindi. Relasyon. Anong sabi rito? Si Kristo ang dapat mong puntahan. Alam mo eh. Pero anong gagawin mo kung ito si Kristo? Alam mo si Kristo ang pag-asa mo. Anong gagawin mo sa Kanya? Ang lahat ng sa Kanya ay tumanggap. At tulad ng tubig ng buhay, walang iba si Kristo, kailangan ko siyang sampalatayanan sa puso ko. At doon, magiging ako ng Diyos, anak, pais, uyos. Doon ka palang matututong tawaging maging lingkod ng Diyos. Kita nyo? So, kung wala yung unang hakbang, hindi mo pwedeng sabihin naglilingkod ako sa Diyos. Kasi ang naglilingkod sa Diyos, may isang relasyon sa Diyos bilang anak ng Diyos. Noong June 7, 1981, simple lang yung panalangin ko. Ganito lang. Walang magic. Pero totoo sa puso ko. One time ito, kaya siguraduhin nyo na ito'y ginawa nyo sa puso ninyo. Panginoon, inaamin ko po na ako ay isang makasalanan. At ako po ay dapat lamang maparusahan sa aking pagkakasala. Inaamin ko, Panginoon, na hindi ko kayang iligtas ang sarili ko. Patawarin mo po ako sa aking mga pagkakasala. Linisin na po ako ng iyong banal na dugo. Panginoon, ako po'y sumasampalataya na yung pagkamatay mo sa krus ay kompletong bayad sa parusa o hatol na para sa akin. Ikaw ay nalibing at nabuhay na maguli para ako'y bigyan ng buhay na walang hanggan. Panginoon, binubuksan ko aking puso sa iyo. Pumasok ka sa puso ko at sinasampalatayanan kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Noong araw na yon, June 7, 1981, naging ano ako ng Diyos? Naging ano ako ng Diyos? Anak. John 1:12. Yun. Yan. Di ba? Hindi ka naging anak ng Diyos dahil pinanganak ka sa mundong ito. Naging anak ka ng Diyos nang sumampalataya ka. Nakita niyo maliwanag yung sinasabi ng Biblia. Tama? Hindi ako nagsabi niyan, siya. So, bilang anak ng Diyos, kaya ang tawag, born again. Bakit? Yung unang kapanganakan, yung birthday ko, February 13, 1959. Yun yung physical kong kapanganakan nung pumasok ako sa Castillo family. Nanay ko si Marciana Castillo, tatay ko si Domingo Castillo. February 13, 1959, Biyernes ng madaling araw. Kaya pag nagsabi sa inyong malas ang 13, hindi ako papayag. Yun yung physical birth. Pero noong June 7, 1981, na ako'y magsisi sa aking kasalanan, sinampalatayanan ko si Kristo sa aking puso, ako'y naging anak ng Diyos. Pag 2 beses ka pinanganak, 1 beses ka lang mamamatay, which is physical. Pag pinanganak ka minsan, 2 beses kang mamamatay. Isang physical,
at isang spiritual na nakita natin dun sa Revelations 21:8. Kaibigan, kapatid, kung ikaw may naririto, hindi kita naalok ng relihiyon. Ang iniaalok ng Biblia sa iyo ay isang tunay na relasyon sa tanging tagapagligtas, walang iba kundi si Kristo. At doon, kung ikaw mananampalataya nakakaunawa, ano ka ngayon ng Panginoon? Dulos. I dare not call myself a spice only. I'm a dulos. I am a bond slave of Christ. I have placed myself under His command. Not my will, but thine be done. Kaya, it emphasizes now my recognition of God's authority over me. Not only because He saved me, but He is the one who gave me life. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo sa Galatians 2:20, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Yet not I, but Christ liveth in me. And the life that I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God who loved me and gave Himself for me. What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, whom you have of God, and ye are not your own? You were bought with a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. I am purchased from the marketplace of sin, and therefore I am a bond slave. I don't have any rights as far as I am concerned. And if you do understand it, your priority now becomes the will of God, even to give your life. Because God, that is God's example. Sabi ni Christ, I came not to be ministered unto, but to minister and to give my life a ransom for many. Mga kapatid, do you consider yourself as a servant? Do you consider yourself as a child? A bond slave? A diakonos? A one who is ready to serve and let others be lifted up. Etong bagay, i-enumerate ko na lang. The servant of God must show humility. Must show humility if he is to serve. Talagang ibababa mo ang sarili mo sa harapan ng Panginoon. Pangalawa, must show undivided loyalty sa Kanya. Must serve, not to please himself, but to please the Lord, whom he served. And the servant must be under authority in order for him to learn more how to serve. And he must remember that as a servant, he is no bond slave, but a child of God. So, ito yung perks. And we'll end with this. No po? In conclusion. Ilagay niyo yung Bible niyo sa Hebrews 6:10, please. If you serve, this is what God says. For God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which ye have showed towards his name, and in that ye have ministered to the saints, and do minister. Ano po? Mga kapatid, anumang paglilingkod na inyong gawin para sa ikabubuti ng mananampalataya at ikaluluwalhati ng Diyos, di siya natutulog. It will be rewarded. Hindi kailangan maging parada. Hindi kailangan maging parada. Pero I assure you, ano sabi rito, for God is not unrighteous to forget your work
So even if I do not notice it, so anybody doesn't notice what you're doing, do it because you're doing it for the Lord. Whether therefore you eat or drink or whatsoever you do all to the glory of God, not of man. 1 Peter 4:10, and every man had received the gift, even so minister the same to another, one to another, as a good steward of the manifold grace of God. So, it's so not only giving glory to God, but lifting each other and bringing each other closer to the Lord. What's the word? What's the word in Tagalog? Ano? Sakit. Malasakit sa isa't isa. Tingnan mo yung katabi mo. Yan. Pag malasakitan mo yan. Ha? Kaya nga yung mga hospital, ay, pupunta ka sa hospital na yan, may malasakit ba yung hospital na yan? Wala eh. Ang pangit pakinggan, ano? Para bang nasisira yung reputasyon ng hospital dahil wala siyang malasakit center, no? Pero kayo mananampalataya, tanong, may malasakit ba kayo sa isa't isa? Paglabas nyo dyan, ang tanong, may malasakit ba kayo sa mga kaluluwa? 1 Peter 4:11, this is the last. If any man speak, let him speak as the oracles of God. If any man minister, let him do it as of the ability which God giveth, that God in all things may be glorified through Jesus Christ, to whom be praise and dominion forever and ever. You must do it according to God's way. The will of God must be done God's way in order for God's grace to be experienced. Now, the question is, who do you serve? Who do you serve? Do you consider yourself as a servant of the Lord and King? If so, then His will be done in your life. Let's pray. O aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa iyo at sa iyong kadakilaan. At pinapanalangin namin, O Diyos, na bawat isa sa amin ay magkaroon ng puso ng isang lingkod. At dalangin namin na patuloy, O Diyos, na ikaw ay kikilos para makita namin kung paano ka namin dakilain at paglingkuran. Dalangin ko na ikaw pang patuloy na kikilos sa puso ng mga tao upang gawin nila ang desisyon kung sino si Kristo sa kanilang buhay. Nawa masumpungan nila ang kaligtasan at ganap na kapatawaran, buhay na walang hanggan sa iyong harapan. Ito po muli ang aming panalangin sa matawisang pangalan ng aming Panginoong si Jesus. Amen. So, tinatawagan po natin lahat ng mga deacon candidates, deacons dito po sa harap. Pwede bang kumuha ng unan?